Welcome to RND Way Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Matapos ang ilang dekadang pagbabawal, binuksan na ng Japan ang pintuan nito sa pagbenta ng armas. At sa lahat ng bansa sa mundo, isa sa pinakaunang pinayagan, ang Pilipinas. Hindi lang ito simpleng balita. Ito ay maaaring simula ng bagong military partnership, massive modernization at malaking pagbabago sa depensa ng bansa. Warships, missiles, tanks, lahat ito posibleng paparating. Sa isang napakalaking policy shift, tinanggal na ng Japan ang decades-long ban nito sa pag-export ng offensive weapons. Ito ay isang historic move para sa kanilang defense industry. At ayon sa reports, limitado lamang sa 17 countries ang pinayagang bumili. At kabilang dito ang Pilipinas. Hindi na bago ang partnership ng Japan at Pilipinas. Nauna na nating nabili ang air defense radars na kayang makadetect ng target hanggang 550 kilometro sa halagang 5.3 bilyong piso. Pero noon, hanggang radar lang dahil bawal pa ang offensive weapons. Ngayon, game changer na dahil sa muli nitong pagbubukas. Isa sa pinakamainit na usapan ngayon, ang posibleng transfer ng Abukuma-class destroyer escorts. Ang mga warships na ito ay hindi basta patrol vessels. Ito ay kayang magdala ng anti-ship missiles, surface-to-air missiles, anti-submarine rockets, at torpedoes. Kung matutuloy ang deal ngayong taon, ito ay malaking boost sa Philippine Navy. Hindi lang Abukuma, tinitignan din ang Asagiri-class destroyers. Kapag ito ay nakuha ng Pilipinas, ito na ang magiging kauna-unahang destroyer ng bansa. Isang malaking leap mula sa frigates papunta sa high-end warships. Dahil may radar na tayo, hindi pwedeng tingin lang. Kailangan natin ng pang-shoot down. At ito ang ino-offer ng Japan, ang Type 03 surface-to-air missile system, kung saan ito ay isang modern air defense system na kayang pabagsakin ng aerial threats, kaya perfect partner ito ng radar systems natin. Pag-uusapan ito sa nalalapit na pagbisita ng Japanese Defense Minister. Sa land forces naman, isa sa pinaka-interesting na option ay Type 16 Maneuver Combat Vehicle, kung saan ito ay modern tank destroyer, lightweight, 26 na tonelada, highly mobile na perfect sa terrain ng Pilipinas. Posibleng ipalit ito sa na-cancel na Pandor 2 deal. Kung high-end ang pag-uusapan, nariyan ang naman ang Mogami-class frigates, kung saan ito ay stealth warship, advanced radar na, may 32 cell VLS, Mark 41, kaya ito ay matatawag na isang lehitimong may multi-role capability. Ang problema lang dito ay sobrang taas ng presyo, halos katumbas ng 2 frigates ng Pilipinas. Para sa coastal defense, isa pang option ay ang Type 12 anti-ship missile system na may range na umaabot sa 200 kilometro. May stealth capability at mas mahirap i-intercept. Hindi kasing lakas ng BrahMos, pero mas flexible at mobile. At pagdating naman sa tanks, pinag-uusapan din ang Type 74 na main battle tank na may 38 tonelada na. Pwede sa coastal defense, ito ay magiging dagdag puwersa sa army. Kahit second hand, malaking tulong ito sa kakulangan ng tangke ng bansa. Ang pagbubukas ng Japan sa arms export ay hindi lang simpleng balita. Ito ay isang strategic shift ng isang military opportunity para sa defense transformation. At ang Pilipinas ay nasa gitna ng pagbabagong ito mula sa radar, missiles, warships, at mga tanks. Ang tanong ngayon, gaano kalaki ang kukunin ng Pilipinas at gaano kabilis ito mangyayari? Para sa aking opinyon, dapat munang paramihin ng ating bansa ang ating frigates mula sa Hyundai ng South Korea dahil abot kaya ng Pilipinas ang mga produkto nitong warships at napakabilis din ang delivery ng mga ito, lalo na sa panahon ngayon na kailangan natin ito sa West Philippine Sea. Ang usaping ito ng Pilipinas at Japan ay matagal nang nakabinbin at sa ngayon ay umaasa tayo na matuloy na nga ang mga ito. Nang sa ganon ay magkaroon naman tayo isang matatag na depensa. Marami sa ating mga kababayan ang nakaabang sa proyektong ito. Kaya sana sa lalong madaling panahon magkaroon na ito ng katuparan. Kung gusto mong maging updated sa bawat balita, huwag kalimutang mag-subscribe at e-click ang notification bell. Mega shoutout po sa lahat ng ating top commenters at new subscribers. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panunood at suporta. Kita-kits po tayo sa susunod na videos. Ciao!
huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell